Nasa 100 pamilyang nawala ng tirahan sa sunog sa Sampaloc, Maynila kaninang madaling araw. May isang sugatan at may unang balita si James Agustin. James. Ivan, alas 4:50 ngayong umaga na tuloy ang mapula yung sunog na tumupok sa 80 bahay sa bahaging ito po ng Sampaloc, Maynila. Inaalam pa ng Bureau of Fire Protection yung sanhi ng apoy, may ilang mga residente na walang naisalbang mga gamit. Mula sa flyover, kita kung gaano kalaki ang apoy na sumiklab sa residential area sa Ligarda Street sa Sampaloc, Maynila. Mag-alauna na madaling araw kanina. Mabilis na itinaas ng Bureau of Fire Protection ng ikatlong alarma. Nasa 15 fire truck nila rumisponde, bukod pa sa mga fire volunteer group. Kumalat ang apoy sa magkakadikit na bahay na gawa sa light materials. Pumwesto sa bubong ang ilang bombero. Kanya-kanyang salba naman ang gamit ng mga residente. Si Eric walang nailigtas na gamit sa bilis ng pangyayari. Biglang lumiyab din sa side ng kabila ng kapitbahay namin, yung nakatira sa upper, sa taas. Tapos tuloy-tuloy na po yun. Mabilis po yung apoy eh. Ngayon, pagkakalat po, dire-diretso na po. Ang residente namang si Johannes, natutulog na raw na mangyari ang sunog. Hindi lang ang inuupahang bahay niyang natupo, maging ang kabuhayang sari-sari store. Iilang paninda lang ang nailabas na pinagtulungan daw buhati ng mga kabarkada ng kanyang anak. Ginising lang ko sa anak ko na, Papa, may sunog. Yung pagbaba ko, tinignan ko may sunog na. Una kong hinahanap yung mga papilis ko talaga. Anak, hirap. Ay lalo, wala mga trabaho nga. Yun lang pinaka-hanap buhay namin dyan eh. Makakain man lang. Wala talaga. Alas 3:14 na madaling araw na ideklara ang fire under control. Ayon sa BFP, umabot sa 80 bahay ang nasunog, pati ilang commercial establishment. Tinatayang nasa 100 pamilyang naapektuhan. Inalam pa raw ng mga otoridad ang sanhi ng apoy. Makikita niyo yung kalsada ay maluwag naman, kabilaan. Ang lang natin pagdating sa loob, minsan na ubusan tayo ng tubig dahil hindi naman kaagad-agad nakakabalik ang ating mga fire truck na nag-refill. Okay naman po yung hydrant sa paligid, nakaka-supply naman po ng maayos. Isang babaeng residente ang kinilangan dalhin sa ospital matapos magtamo ng mga paso sa katawan. Pansamantalang tumutuloy ang mga residente sa basketball court ng Barangay 420. Kami naman dito sa barangay namin hindi namin sila pababayaan. Ivan, sabi ng Manila Department of Social Welfare ay magtatayo sila ng mga modular tents doon sa basketball court kung nasaan ngayon yung mga residente na nasunugan. Ang lokal na pamahalaan naman ay magpapaabot ng tulong gaya ng mga food packs at financial assistance. Samantala sa mga oras na ito, nakakaranas po ng pabugso-bugsong pag-ulan sa bahaging ito ng Sampaloc, Maynila. Yan ang unang balita. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Kapuso, huwag magpapahuli sa latest news and updates. Mag-iuna ka sa balita at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Integrated News.